hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God, For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know that what kind of men we were among you for your sake. So let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po na muli makakapag bulay-bulay kami ng inyong salita, makahawid po ng pagpupuri sa inyo at papasalamat sa inyo at sa inyong kagandahang loob sa aming mga buhay, patuloy niyo na pagkabay at pag-iingat. Panginoon, sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay maging kalakasan, maging encouragement po sa amin itong mga amin pong binasa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa California, yung kay Dr. John MacArthur na simbahan, at may edad na kasi siya, at nag-post doon na first time daw ng conference na hindi siya naka-attend dahil sa kanya din na health. May edad na siya at siguro sa katagalan ng kanyang pagmiministry, ito ba dating din bumibigay din ng kanyang katawan. Kasi college pa lang ako noon ay natidig ko na siya sa DCES. Isa siya sa mga solid kung magturo ng salita ng Diyos. Ay itong huli kong nakita ang kanyang mukha ay naghiyos na gitbaga na araw naman. Ay conference niya rin ng Bethany sa Makati, nakita ko yung picture. Hindi ko kagad na mukhaan. Maging si Dr. Gisalba, sa Joyce naman, naghihiyos naman. Naghihiyos naman. Pumayat naman. Naghihiyos. Pero blessing ko yun ha. Maski naghihiyos ang andang nagawas ay matayang gapon na nag-serve sa Ginoo. Nag-preach si Dr. Gisalba. Once. Nag-preach. Kasi mabuti, sabi mo kung pagin maglulubli pagin. Last night wala na siya nag-preach. Napanasa ng health eh. Pero blessing ito, makita na yung tumatanda na sa paglilingkod sa Panginoon ay nagpapatuloy pa rin. 93 years old. Wow, 93 years old. Kaya si Lola Lucy, turok pa rin ang turok. Amen. Kaya ng katawan. Hindi natin ma-measure yun yung value, impact ng dinadala natin na scripture sa buhay ng tao. Dahil kasi ang atin lang kasi na basis niya ay yung binagong buhay ba. Pero yung effect lang talaga niyan ay makita ng kapag sa langit. Kasi sinabi ng Panginoon sa Isaiah na my word will not return to me void. So, yung binibitaw ang salita ng Diyos ay hindi yun nababalik sa kanya na walang kabuluhan. Parang nag-bounce back lang. So, tandaan natin na by simple na pagsabi ng Panginoon na let there be light ay lumabas ang liwanag. Ay saan nanggaling yun? So, ganun ka-powerful sa pagsalita ng Panginoon ay naganap na ang mga gusto niyang maganap sa simple niyang pagsasalita. Isa niya ng kapangyarihan na hawak-hawak natin na Bible sa ngayon, iswapin na embedded yan sa mga personalities ng mga sumulat at sa mga kwento ng mga taong sumulat. Nung naka-encounter na rin ako niya ng katulad ng ginawa ni Jerry nung sa atin na yun, ang tawag yan ay reading yourself in the scripture. Huwag na mag-isip na kung sino-sino, kundi basahin mo ang sarili mo doon sa kwento na nakasulat doon. So very powerful yan na pag-apply ng salita ng Diyos. So grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yan palagi ang
customary na greetings ni Apostle Paul. Ang biyaya ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. Minsan kasi nakasanay na lang natin nadidinig na ito. Pero alam po natin na sinasabing biyaya ng Panginoon ay lahat ng klaseng naisip natin na hindi atin, at tapos meron tayo ngayon, at lalo pang hindi tayo deserving na kung anong meron tayo ay biyaya yung mula sa Panginoon. Peace ay always yun na nasa relasyon natin kay Jesus Christ ay nagkaroon ng kapayapaan ng ating puso. Both iyan sa relasyon na tayo naging anak ng Diyos, at yung sumunod niya ay yung peace na kahit anong mangyari sa buhay na ito, ay alam natin na nabibigyan tayo patuloy ng Panginoon ng kapayapaan dahil hindi magtatapos kung ano man ang troubles sa mga nagaganap sa ating mga personal na buhay. At galing yun mula sa Panginoon, sa Ama, at mula sa Panginoong Hesus mismo. So, kaya palaging yung triplet na nandito na ito na naalala ko ang sinasabi ni Apostle Paul, pero yung kanyang pala yung kanyang pagkabigkas na palagi kayong naalala sa aking mga panalangin na puno ng pasasalamat. And we give thanks to God always for you all, making mention you of our prayers. Maganda rin naman yun. Pag tayo ay nagpe-pray ay hindi lang kung ano yung kahilingan ng iba, kundi pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay ng kapatiran natin na in one way or another ay naging pagpapala, naging encouragement din sa atin. Ganun ang itinuturo sa atin ng paano sinasabi ni Apostle Paul doon sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Yung triptych na yan na sinasabi ko na your work of faith, labor of love, patience of hope. So, yung work, yung labor, at patience. Ito ay ini-expect ito ng after sa genuine na kaligtasan. Even though na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, pero mayroon talagang sequence na after ng baligtas ay magbubunga yan ng maganda sa buhay ng mananampalataya. Kaya kung bakit ganyan ang pagka-describe ni Apostle Paul ng work of faith, labor of love, patience of hope. So, yung patience ay dinidevelop din yan ay lalo na sa atin ng mga tao na kapanahonan ngayon na halos palagi na lang na nagmamadali at mayroong pacing talaga ang Panginoon na yugto na kailanman ay hindi siya na-delay o hindi din siya nauna. Paraging mag-fall iyon sa tama na kalagayan ang gusto na maganap ng Panginoon Hesus. Kaya kay John MacArthur ko yan nadinig during election ba sa US noon. Grabe noon ang excitement ng Amerika, at lalo pa ng palapit ng election ay, di ba, muntik-muntikan na mapatay naman si Trump dahil tinamaan dito sa sa tenga. Ng interpretation pa ng karamihan ng mga Americans noon ay yung pag-upo muli ni Trump ay magpapabago ng direksyon ng Amerika at eventually ng buong mundo. Kaya lang may bitawan noon si John MacArthur na ang plano ng Diyos ay magaganap kung ano man gusto maganap ng Panginoon, at hindi ito maapektuhan sa
pagbabago ng liderato ng mga maimpluwensya ng mga bansa sa buong sanlibutan at ng mga maimpluwensya ng mga personalidad ng mga leaders sa buong sanlibutan. Marami tayong nakasulat sa history ng mga maimpluwensyang tao globally. May contribution sila sa nangyayari sa history ng tao, pero kakarampot lang iyon sa pagdaan ng mga centuries na eventually ay magaganap ang gusto ng Diyos sa kung ano ang kanyang plano. So, na-pick up ko iyon na kung masyado tayong nag-iisip pa ng mga nangyayari sa paligid natin sa mundong ito, ay akala natin ay palagi bang ganoong may direct na intervention ang Panginoon. Sa totoo lang, sa mga libong taong na dumaan sa nangyayari ng kapanahon ng mga bansa at mga leaders ay hinahayaan ng Diyos na magkikilos ang tao ng Kanya. Pero nanotice ninyo na sa pagpalaganap ng gospel ay nagaganap at nagaganap ang gusto ng Panginoon. Amen. So, yun yung dapat tingnan natin ng mga Kristiyano na doon tayo mag-participate dahil yun yung may lasting effect. Minsan may maubos ang isip ng may mga tao na ilalaban hanggang patayan yung mga paborito nilang kandidato. Iwan ko na. Other side niya, maintindihan mo dahil nasa wala silang relasyon kay Jesus Christ. Para sa kanila, yun ang just cause. Yun ang matuwid na klase ng layunin na dapat ilaban ng gusto. Pero hindi alam natin na kamanggo lang iyon at hanggang dito lang yun sa lupa. Mahirap noon kung isang sasabing follower ni Jesus Christ na hindi ba noon ang kanyang attitude sa mga sinusundan nila ng mga leaders sa mundong ito. So no wonder na dapat na bumalik pa rin tayo doon sa personality ng Panginoong Hesus na siya yung mayroong just cause na sinasabi kung anong dapat dating ilaban sa mundong ito. Kaya nga, the work of your faith, labor of your love, patience of your hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Yun ang magre-remain doon yung mga trend na nangyayari sa sanlibutan ay siyempre may effect lang yan sa una, pero pag dumaan ng mga ilang taon, dekada ay lilipas. Ay katulad nung nasina ako, inabutan ko yung panahon ng exam na yun. Wala lang ako sa Manila, pero feel college days ko yun eh. Pero 40 years na ba? May 40 years na. Pero ngayon, siguro katulad sa mga kunyari na edad din na Christian ito, hindi sila makarelate. Ano yun? Kasi hindi ko lang mapag na yun. Pero hindi ko lang sabihin, yung mga events na nangyayari sa mundong ito ay sa henerasyon na nakaranas noon ay may meaning sa kanila. Sa sumunod henerasyon ay parang wala lang. Dahil subjective yun sa mga pangyayari. Hindi katulad ng mga karanasan ng mga Kristiyano na mga pinasulat talaga. Kasi mismo sa Biblia sinasabi, pinasulat iyon para maging example sa atin. Kung di tayo matuto sa mga naunang mga tagasunod, ang Panginoon ay mauulit lang ang mga pangyayari. So, both na mga very encouraging na mga experiences ng mga Christians noon at mga hindi maganda na mga karanasan na meron sila. Ang kinaganda lang, kung ano man ang pinagpapaguran natin, kung ang motivation natin ay ang Panginoong Hesus, ay nakikita ito ng Diyos Ama na nasa langit in the sight of our God the Father.
So, in the end, na connected kasi ito sa establish natin na relasyon sa Kanya. Knowing, beloved brethren, your election by God. So, you have not chosen me, but I have chosen you. Sabi na Panginoong Jesus. O, dapat yun ay magdala ng humility sa mga anak ng Diyos na sa dami-dami ng mga tao sa mundong ito ay bakit binigyan ng atensyon ng Panginoon. Dahil realidad yun, sabi ng Panginoong Hesus na mayroong 200, yung malapad at makupot, at yung doon sa malawak na daan, napakaraming mga tao na dumadaan doon na yun ay papunta sa kapahamakan. At doon sa makipot na daan ay mahirap at ilan lang ang nakakasumpong noon. So Matthew chapter 7 verse 14 and 15 yata yan. Basta 2 verses yan. So diyan kaagad na makita natin na kahit may desire ang Panginoon na lahat ng tao ay gusto niyang maligtas, pero ang reality, kakaunti lang talaga ang makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Kasi biyaya ng iyon mula sa Panginoon. Pero lahat na yun, ng mga tao na iyon ay binigyan iyon ng patas na opportunity para makapakinig ng gospel, ng ebanghelyo, ng kaligtasan. Kita niyo verse 6, for our gospel did not come to you in word only, but also in the power, and in the Holy Spirit. So sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at dahil ang banal na Espiritu ang nagkukumbit sa mga makasalanan, ay eventually ng banal na Espiritu ay nag-ooperate para sa kaligtasan ng isang makasalanan. Palagi nyo nadidinig sinasabi ko na yan na ang kaligtasan hindi lang basta yun na for the sake na tumanggap-tanggap sa Panginoong Hesus, na miracle yan, hindi yun na basta lang ganun dahil tumanggap ay ma-equate agad natin na yun ay naligtas na. So ay ako'y naaawa din at nalulungkot kung sinabi pa ni Jerry yung mga relatives niya at mga cousins niya ay nire-reach out niya mula pa noon na madala sa Panginoon ay dumating sa point na ang gusto niya lang sabihin ay dadalawa na lang kami ni Dada o ni Sister Belinda ang pabalik-balik sa simbahan. So kasi hindi mo mapilit ang kaligtasan. Susunod yan sa panalangin, halos sabi ko nga na halos isubok na nga natin dahil sa eagerness natin na maligtas ay sunod man ay taon tangani. Kaya nga hindi talagang milagro lang talaga ang tao na para maligtas. Hindi porque na sumunod yan sa panalangin ay ligtas na yan automatic niya kasi tumanggap. May papunta kung ukay na ito ng takipuso kung hindi araw natin kung may Jesus Christ sa heart uuwa. May nagsabi mabuti pa nga yung dugo mamisyon mo pa yung BP o yung sugar mamisyon mo pa sa dugo. Anong gamitin nating instrument na pang mission kung may Jesus ba talaga sa puso kung naligtas o hindi? Wala. Change heart lang talaga. Kaya no wonder na sinabi ni Jesus Christ doon sa John 8:30-31 na those Jews who believe in Him, sabi niya na if you follow, if you continue in my words, if you remain in my words, you are my disciples indeed. So, yun ang pruweba ng genuineness ng pagsunod sa Panginoon ay nagiging kanyon nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon kahit maraming mga struggles. So dahil alam niyo ng Panginoon na maraming gusto doon sa
nadinig nila kay Jesus Christ, pero hindi natin alam kung to what extent yung kanilang gusto na mag-fully commit sila ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus. At yung gospel did not come to you in word only, but in power and in the Holy Spirit. In as much assurance as you know. So, ayan po, na galing sa banal na Espiritu ang kapangyarihan na magdala ng gospel. So, paano sa mga naging effort? Mapunta lang ba sa wala? Yung pagpapagod na yun? Hindi po. Bibigyan pa rin ni Lord ng gantimpala, ng reward ang mga nag-effort na mag-reach out. Dahil inuutos na naman na sa atin ay tayo ay maging patotoo ng Panginoong Hesus. You shall be my witnesses. So, blessing iyon na kung sa mga nasira natin ng gospel ay mag-respond positively at consistently, ay doon na natin makikita ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Mag-iisip tayo na talagang naligtas ito. Pero in the end, ang ng Espiritu habang ang nagkukunabig sa buhay ng tao, meron tayong magsawa dahil lalabas ang magmamanifest ang totoong mga may kaligtasan. Your work of faith, labor of love, and patience of hope in the Lord Jesus Christ. So, lalabas at lalabas yan na indicators. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po na sa ngayon ay hindi po kami nagsasawa na magbahagi ng inyong salita. Nawa Panginoon, ay huwag niyo pong alisin ito sa aming puso. Minsan kami ay naging recipient din ng Ebanghelyo na ito sa mga nag-effort din ng mga nasa amin. Salamat Panginoon, kung po pwedeng lahat ng opportunities ay magamit namin para sa patutuo sa Panginoong Hesus. At nadalangin namin sa inyo Panginoon na patuloy ka pong manguna. Salamat po sa inyong salita sa ngayon. In Jesus' name.